Hello mga ka-recap! Nandito ulit ako para ikwento sa inyo ang tungkol sa isang movie na kung saan binenta ng kanilang tatay ang kanyang kaluluwa sa demonyo kapalit ang limpak-limpak na salapi at habang buhay na kayamanan. Kaya naman sama-sama nating panoorin ang movie na ito na pinamagatang The Inheritance. Nagsisimula ang kwento sa pagdating ng mga anak ng milyonaryong lalaki na si Charles Abernathy na may-ari ng mayamang kumpanya na Abernathy sa kanilang family mansion. Ang mga anak ng lalaking Abernathy ay pumunta dahil sa araw na yun ay ang 75th birthday ng kanilang ama at pinapunta silang magkakapatid pero dapat ay sila lamang ng mga immediate family. Pero ang bunsong anak na si Drew ay dinala ang asawang si Hannah. Pinatawag sila ng kanilang tatay at sinabi sa kanilang may dadating na papatway sa kanya bago matapos ang hating gabi. Sinabi niyang kailangang ang kanyang mga anak ang magpoprotekta sa kanya at dapat makaligtas siya sa gabing yun dahil hindi sila mabibigyan ng mana kung hindi siya makakaligtas. Dahil dito nilock sila sa loob ng kanilang butler at dapat pagbalik niya kinabukasan ay buhay pa ang milyonaryo. Dahil hindi naniniwala ang mga angk sa sinabi ng kanilang ama na may papatway sa kanya, ay nagkanya-kanya sila sa loob ng bahay. Ang anak na si Cami na mahilig uminom ng wine ay pumunta sa storage para kumuha nito pero bigla siyang nakaramdam ng kung ano kaya naman nagpasya siyang lumabas doon. Pero nalock siya at nang maabutan na siya ng anino ay biglang bumukas ang pinto dahil siya pala ay nilock ng kapatid bilang prank. Pumunta siya sa swimming pool nila para mag-video nang biglang makaramdam ulit siya ng kung ano. Pero wala naman siyang nakita at inisip na dahil lang ito sa wine kaya naman pinawalang bahala niya ito. Habang nanonood siya ng video ay bigla na lang siyang may nakita kaya napasigaw siya at nahulog na lang siya sa pool na dugaan. Ang kapatid na si CJ ay naglalaro ng billiards nang biglang matumba ang baso niya. Pinuntahan niya ito para tingnan at nang lumingon siya ay nakaayos na ulit ang mga bola. Natakot siya at hindi makagalaw pero biglang dumating ang kambal niya na si Madeline kaya inisip niyang ito ang nag-ayos sa bola at naglaro na lamang sila. Biglang dumating ang mag-asawang Drew at Hannah na hinahanap si Cami. Nang pumunta sila sa swimming pool ay nakita nila itong palutang-lutang. Sinabi nila ito sa kanilang tatay at doon na kumbinsi silang totoo ang sinasabi nitong may peptay sa kanya kaya pinanatili nila ito sa kwarto. Ang magkakambal na CJ at Madeline ay hindi masyadong kumbinsido sa nangyayari kaya naman hindi sila sumama sa mag-asawa. Ang mag-asawa naman ay gusto nang umalis sa mansyong yun kaya naghanap sila ng pinto na hindi na-lock ng butler. Meron silang nahanap sa may storage ng mga nakakatakot na antique na koleksyon ng matandang milyonaryo. Pero nakalock ito kaya pinagkasya ni Hannah ang kanyang katawan para makalabas ngunit bigla na lang parang sumasara ang pinto at hindi na siya magkasya. Nang lumingon sila ay nakita nila ang mga statwa na nakaharap na sa kanila. Dahil sa takot nagpasya silang bumalik na lamang ngunit hinaharang sila ng mga antik na estatwa. Nang makalabas sila doon ay nakita nila ang vault na nakabukas kaya nagtaka sila at pumasok doon. Nang makapasok sila ay nalock ang pinto ng vault dahil nilock pala sila ng magkakambal. Ito ay dahil akala ng magkakambal na sila ang pumatay kay Cami at baka sila naman ang isunod. Pero nang nasa hallway na magkakambal ay bigla na lang may humugot kay Madeline at nawala ito. Nagising siya na nasa kwarto ni Cami at nakita niyang gumalaw ang painting nito. Bigla namang lumabas sa painting ang basang si Cami at sumuka ng napakaraming blue na tubig. Naabutan silang ganon ni CJ at pinaputukan niya ang inaakalang multo na si Cami ngunit bigla itong naglaho at napalitan ng kanyang kambal na si Madeline. Ang mag-asawa naman na nakulong sa vault ay nawawalan na ng pag-asa na makakalabas pa sila doon nang biglang bumukas ito. Tuwang-tuwa silang niyakap si CJ at nang papunta na sila sa kanilang ama na si Charles ay bigla nilang naramdaman ang isang kakaibang nilalang. Kaya naman nagpaiwan si CJ habang nagtago naman ang mag-asawa sa library. Doon may natuklasan silang mga libro na may mga incantation. Pumunta sila sa kwarto ng matanda para alamin dito ang totoong nangyayari. Sa sandaling yun ay nahulog sa hagdan si CJ at inatake ng mga multo ni Cami at Madeline. Samantala, nagtapat naman ang matandang bilyonaryo na noon ay nalugi ang kanilang kumpanya at dahil ayaw niyang mamuhay ng mahirap. Naghanap siya ng solusyon at yun ay ang makipagkasundo sa demyo ng kasakiman na kapalit ng kanyang kayamanan ay ang kanyang buhay. At dadating ito sa ika-75th birthday niya para siya ay kunin.
Pero dahil sa pagpanaw ng kanyang asawa, ay naisip niyang hindi pa pala siya handang sumunod dito. Dahil doon naisip niyang imbis na siya ay ang mga anak na lamang niya ang kanyang ipapalit na sakripisyo sa demyo. At dahil si Drew na lamang ang natitirang anak na buhay, kaya naman binril niya ito para siya na lang ang matirang Abernathy, at masil na ang kasunduan nila ng demyo. Pero dahil saksi si Hannah sa kanyang ginawa sa mga anak ay kailangan niya ding mawala. Kaya naman pinaputukan niya din si Hannah, ngunit nakatakas ito. Sa kanilang paghahanapan na parang daga at pusa ay napatumba siya ni Hannah at nang akala niya ay siya na lang ang natitirang Abernathy sa kanilang pamilya. Sinabi ni Hannah na buntis siya at ang ibig sabihin nun ay hindi ang matanda ang kahuli-hulihang Abernathy at bago matapos ang gabing yun ay kinuha siya ng demyo.